Samantala, manatili pong alerto dahil muling itinasang pag-asa sa red warning ang buong Metro Manila. Ang kabuang detalye po, kaugnay niyan, ihatid po namin sa inyo maya-maya lamang. At matapos nga po ang inakala nating maliwalas na panahon kanina, muli na namang bumuhos ang malakas na ulan. Ngayong parteng hapon na po, dito nga po sa kinaroroonan ng News TV Quick Response Team ay tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan at meron pong oras na malakas, talagang tuloy-tuloy po ang pagbuhos. Meron din naman po na ngayon parang katamtaman lamang po ang lakas niya. Pero sa kabila po nito ay lalo pong pinag-iba yung pag-aalerto ng mga residente, lalo na po yung mga residenteng malapit po sa Marikina River dahil kanina po nadaanan natin at sobra na po yung taas ng tubig. Katunayan po medyo pumantay na po ito sa kalsada, lalo po yung daan papuntang Libis kung manggagaling po kayo ng Marikina at may bahagi po ng flyover na papunta rin pong Libis na naabot na rin po ng tubig mula sa Marikina River. At kanina nga po, gaya po ng akin nabanggit, ay ilang bahagi po ng patungong Cainta Rizal ang lubog po sa tubig baha. Yung bahagi po ng Ortigas, Pasig Ortigas Extension ay yan na po ang itsura, halos kalahati na po o lubog na po yung gulong ng malalaking truck dyan. At ito rin po ang itsura, natatandaan ko nung mag-cover ako dyan sa Bagyong Ondoy. Pero mas malalim po nung panahon ni Ondoy kumpara po ngayon. At pinangangambahan nga po ng mga residente, partikular dyan sa may bahagi ng De Castro Subdivision na binaharin po ay tuluyan ng maabot yung matataas na bahagi ng kanilang bahay. Kanina po may mga rescuer tayo nakausap at lagpas na raw po ang tubig dyan sa may bahagi ng De Castro Subdivision. Sa puntong ito po, makakausap po natin si Mrs. Bernardita Bautista, ang principal po ng Leo de Gario Victorino Elementary School. Ito pong nagsisilbing evacuation center para sa may 200 pamilya mula sa Provident Village. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, at yung po bang lahat ng pamilya na nabanggit nyo kanina, mga 900 na katao po yun, kumusta naman po sila dito at na-accommodate naman po sila lahat? Na-accommodate po silang lahat at katunayan po medyo marami pa pong dumarating dahil ang sabi ho yata medyo tumataas pa ang tubig. Opo, ito yung nakita nga po natin, tumataas nga po. Pero ma'am, yung pong mga rooms, kung sakali pong maglilikasan na lahat ng mga taga-Provident, kasi di po ba may parang nagpaiwan pa doon, kakayanin po naman ng mga rooms po ninyo? Siguro po kung mga around 300 pwede pa. Pagka sumobra po doon, palagay ko kukulangin ng ating 300 na katao po? Opo, pwede pa po siguro ma-accommodate. Opo. Pero pag sumobra po doon, mukhang hindi na po kakayanin ng ating paaralan. At karaniwan po ang problema sa mga evacuation center na gaya nito, yung sanitation sa mga ilang public school. Kumusta po yung sanitation? Okay naman po kasi medyo may marami kayo? po. Opo, may tubig po at may available naman po mga CR. Saka pwede yung isahod na lang yung drum ninyo dito sa ulan. Opo. Ano po? At so far, kumusta naman po yung ang nagiging problema naman po dito ng mga teachers, yung pong rooms nila pag hualis ng mga evacuees, meron ho ba kayong special instruction dun po sa mga pansamantalang manunuluyan po sa mga classroom ninyo? Opo, nabigyan po sila ng instruction na kung maaari, tapos na silang gumamit ng silid-aralan, ito po lamang ay kanilang linisin, ibalik sa dating ayos ang mga silya, nang sa ganon, pagsisimula ng klase ay maayos din. Opo, siguro po ma'am, panghuling salita po, ano po yung paalala nyo dito po sa ibang mga evacuees? Yung mga bata, kung maaari sana na nasa loob ng silid-aralan, huwag nang galawin yung mga gamit na nando ng mga guro. Nang hindi naman po mahirapan ng guro sa pagsasaayos ng kanilang gamit pagsisimula ng panibagong klase. Maraming po salamat ma'am. Si Mrs. Bernardita Bautista, siya po yung principal dito sa Leo de Gario Victorino Elementary School. Nagsisilbi pong evacuation center para sa may 900 katao mula Provident Village. Kausapin po naman natin si Mang Ray, isa pong residente, taga-Provident po kayo. Opo. So, nung umalis po kayo, kumusta hanggang saan po ang tubig na inabot nyo? Yung sa kalsada hanggang dibdib. Opo. Kaya yun, nirescue kami. Pero akala nyo sa Bukana, normal lang eh. Parang wala talagang ba, pero sa loob pala yun. Oo. Malalim.
Marami pa hubang nagpaiwan doon, nagbabaka sakali na hindi abutin sila sa bubungan. no? Marami pa. Marami pa rin. No? Marami pa rin. Yung kapitbahay namin, yung likod namin, mag-anak pa rin. Anong katwiran nila? Bakit to nagpaiwan? Ewan ko. Opo. Hindi naman ako. Pero dun sa amin, 5 pa rin yung naiwan. Oho. 2 anak ko. Yun ho bang bilis ng pagtaas ng tubig, makukumpara nyo sa nangyari nun sa Undoy? Ito mababa. Mabagal. Mabagal, mas mabagal. Opo. Mas mabagal. Oho. At kayo, wala na kayo naiwan doon na mga kamag-anak o doon sa mismong bahay po ninyo? Meron. Meron pa po? Yung 2 anak ko. So anong plano ho nila? Balak ko nga palikasin na mamaya. Oo nga po. Delikado pag gabi ho lalo. Oo. Opo. Maraming pong salamat, Mang Ray, at mag-ingat po kayo. Si Sige. Mang Ray po, isa sa mga residente ng Provident Village na lumikas po dito sa Leodegario Victorine Elementary School dito po sa Marikina. Sa likuran ko po ay makikita nyo po, meron pong parang pinagkakagulan. Meron pong ongoing feeding program, yung po mga nag-volunteer na mag-provide po ng pagkain para po sa mga residente na ito mula po sa Provident Village. At ngayon po ay parang may sopas, may sopas po na pinamamahagi para sa mga residente para po kahit papano yung malamnan yung kanilang mga sikmura. At iniwan po nila kasi yung kanilang mga gamit, yung kanilang madadala lamang ay yung mga damit na pansamantala nilang gagamitin dito. At ito po ang sitwasyon nila dito. Ayon naman po sa principal, kay Mrs. Bautista, maayos naman po ang sanitation. Kaya po magiging maayos din naman ang pansamantalang pagtuloy ng mga residente dito.